Mga balitang pangunahing ulo, politikal na drama at korupsyon, lumalabas sa gitna ng Pogo iskandalo at malalaking investigasyon. Sinibak na Mayor Alice Guo binanggit ang bagong pangalan sa Senate Executive Session, Senador J.V. Ejercito. Sa isang dramatikong pangyayari, ang dating alkalde na si Alice Guo na kamakailan ay sinibak dahil sa mga aligasyon ng korupsyon ay iniulat na nagbigay ng mga bagong pangalan ng mga taong sangkot sa isang mataas na antas na Senate Executive Session. Inihayag ni Senador J.V. Ejercito na ang testimonya ni Guo ay maaaring makapagpahamak pa ng ibang opisyal ng gobyerno sa lumalawak na iskandalo ng Pogo, Philippine Offshore Gaming Operators, na pinalalawak pa ang saklaw ng investigasyon. Bato de la Rosa ibinulgar ang umano'y pagsisikap ng palasyo na isabit si Duterte at mga kaalyado sa Pogo. Nakusahan ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang mga mataas na opisyal ng isang koordinadong pagsisikap upang isangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang mga kaalyado sa kasalukuyan kontrobersya ng Pogo. Nagbabala si De La Rosa na maaaring bahagi ito ng mas malawak na agenda sa politika na nagpapataas ng tensyon sa pagitan ng mga sangay ng gobyerno. POCC, masyadong maaga upang tukuyin ang papel ni Mary Ann Maslog sa Alice Guo investigasyon. Nagbabala ang Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC, na huwag munang maghusga tungkol sa pagkakasangkot ni Mary Ann Maslog sa kasalukuyang investigasyon kay Alice Guo. Ayon sa mga opisyal, masyado pang maaga upang tukuyin ang kanyang papel o pananagutan habang patuloy pang kinakalap ang ebidensya. Opisyal ng KOJC inamin ang pagsasabwatan upang mandaya sa US sa plea deal, isang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC, ang umamin ng kasalanan sa sabwatan sa Estados Unidos na may kinalaman sa pandaraya sa gobyerno ng US. Ang plea deal ay nagdudulot ng mga tanong tungkol sa mga aktibidad ng simbahan sa Pilipinas at posibleng koneksyon nito sa mas malalaking kriminal na grupo. PAOCC, nasa 58 hanggang 200 Pogo pa rin ang operasyon kahit ipinagbawal na kahit na ipinatupad na ang opisyal na pagbabawal sa operasyon ng Pogo, tinataya ng PAOCC na nasa 200 Pogo pa rin ang aktibong nag-ooperate sa bansa. Nasa ilalim ng matinding presyon ang mga autoridad na higpitan ng regulasyon at ipatupad ang pagbabawal sa gitna ng mga tumataas na alalahanin tungkol sa organisadong krimen at ilegal na pagsusugal. Ombudsman sinuspinde ang mayor ng Porac at 10 iba pa kaugnay ng Pogo-linked crimes. Sinuspinde ng ombudsman ang alkalde ng Porac at 10 opisyal ng munisipyo kaugnay ng mga kasong kriminal na may kinalaman sa Pogo. Ang malawakang suspensyon ay bahagi ng mas malawak na kampanya laban sa mga lokal na opisyal ng gobyerno na pinaghihinalaang nakikipagsabwatan o kumikinabang sa ilegal na operasyon ng Pogo. Hepe ng DILG na si Remula, nagnanais na istruktura ang PNP at tiyakin ang kaligtasan ng eleksyon. Inanunsyo ng bagong talagang kalihim ng DILG, Department of the Interior and Local Government, na si Jesus Crispin Boying Remula ang mga plano upang baguhin ang Philippine National Police, PNP, bago ang nalalapit na eleksyon sa 2025. Ang pangunahing layunin niya ay tiyakin ang kaligtasan ng eleksyon at ibalik ang tiwala ng publiko sa pagpapatupad ng batas. China sa Pilipinas, itigil ang panghihimasok sa Scarborough Shoal. Naglabas ng matinding babala ang China sa Pilipinas. Inaakusahan ito ng panghihimasok sa pinag-aagawang Scarborough Shoal. Pinapalala ng pahayag ang patuloy na tensyon sa South China Sea kung saan parehong inaangkin ng dalawang bansa ang teritoryo. Tumugon ang gobyerno ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagpupunto na karapatan nito ang mga katubigan batay sa batas pang-internasyonal. PNP-CIDG inamin ang kahirapan sa paghahanap kay Harry Roque Inulat,
ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group, PNP-CIDG, ang kahirapan sa paghahanap sa dating tagapagsalita ng Pangulo na si Harry Roque na umano'y hinahanap upang maimbestigahan kaugnay ng kasalukuyang investigasyon. Hindi pa nagbibigay ng pahayag ang legal na grupo ni Roque tungkol sa kanyang kinaroroonan. Bagong hepe ng DILG na si Remulla, sinabing isasara ang Cavite Pogo Island. Bago ang Disyembre 15 nangako si Kalihim Remulla na ipasasara ang kontrobersyal na Cavite Pogo Island bago ang Disyembre 15 matapos mabunyag ang mga ilegal na aktibidad sa lugar. Ang pagsasara ay naglalayong magbigay ng malinaw na mensahe sa mga hindi lisensyadong POGO operators habang pinaiigting ng gobyerno ang kampanya laban sa ilegal na pagsusugal. Ang mga headline na ito ay nagpapakita ng kasalukuyang politikal na kaguluhan at investigasyon sa korupsyon na nakaagaw ng pansin ng buong bansa. Bumabaling ang mga mata ng publiko at mga opisyal ng gobyerno sa patuloy na paglalahad ng mga kasong ito.